Alamin mo kung nasan ngayon si Jesusa. Utos ni Arcos kay Mark. Okay, Gov. Nasa condo siya ni Joe. Saad ni Mark nang mahanap niya ito. Okay, pumunta tayo doon ngayon. Bumiyahe si Arcos kasama si Mark papunta sa condo ni Joe. Kailangan niya makausap si Jesusa. Nang nasa tapat na sila ng pinto ng kondo, ay kaagad niyang pinindot ang doorbell. Ang ganda pa ng ngiti ni Jesusa nang buksan itong pinto, pero kabaliktaran naman kay Arcos dahil madilim ang mukha nito at anumang oras ay mananakit na to. Anong ginawa mo sa mag-ina ko? Galit na tanong ni Arcos kay Jesusa. What are you talking about? Na walang magandang ngiti nito nang makitang madilim na aura ni Arcos. Stop lying and stop pretending na hindi mo alam. Dahil alam ko na tauhan niyo ang may kagagawa nito. Galit na saad ni Arcos. Pinagbibintangan mo ko sa kasalanan na hindi ko naman alam? Kapag may nangyari sa mag-ina ko, ay babalikan kita at sisingilin kita ng mahal, Jesusa. Mark my word, dahil hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Sabi ni Arcos bago ito umalis. Mabilis namang sinara ni Jesusa ang pinto. Sinong nangialam sa plano ko? Galit na sigaw ni Jesusa. Hindi ko alam. Sagot naman ni Joe, pero mas okay na to. Mas mabuti nang wag nang ibalik si Mori dahil hadlang lang siya sa akin. Alam ko rin na apektado na siya ngayon sa balita at sisiguraduhin ko na hindi na niya babalikan si Arcos. Nakangisi na saad nito. Si Joe naman ay nakatingin lang sa pinsan niya. Sa peking pinsan niya dahil ang totoo ay ampon lang si Joe, kaya hindi sila tunay na magkadugo. They fulfilled each other's desires na kapag kailangan nila ang katawan ng isa't isa ay napupunan nila ang pangangailangan nila. Hindi naman lingid kay Joe na lesbian si Jesusa, but that was 3 years ago dahil nagbago na ito nung nakipaghiwalay ito kay Arcos. Siguro nga doon lang nito na-realize na mahal niyang ex-husband niya. Pero minsan alam niya na attracted pa rin ito sa mga babae. Hindi lang nito pinapahalata. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Joe. Hayaan natin si Arcos na hanapin ang batang yon. Pero syempre magkukunwari ako na nag-aalala rin ako at hahanapin ko rin ito. Tanungin ko rin kaya si Daddy, baka alam niya kung saan ang mga ito. Saad nito. Sa tingin mo ba ay sasabihin sa'yo ng daddy mo kung siya nga? Malabo yan, kilala natin ang daddy mo. Baka nga ipaligpit pa niya ito dahil sa galit niya kay Arcos. Saad naman ni Joe. Tama ka, baka hindi rin niya sabihin sa akin. Bahala na siya. Ang dapat ko na lang gawin ngayon ay kunin ang loob ni Arcos. Ang damayan siya dahil alam ko na malulungkot ito sa biglang pagkawala ng babaeng mahal niya. Pagkakataon ko na ito kaya gagawin ko lahat ng makakaya ko. Nakangising sabi ni Jesusa at hindi niya alam na kasamang anak niya sa nawawala. Baka naman makalimutan mo na ako kapag naging okay na kayo ni Arcos. Natatawang sabi ni Joe. That's not gonna happen, Joe. Hindi kita hayaang nawala sa tabi ko, Joe. Ikaw ang kasama ko mula noon at magsasama tayong dalawa. Kahit pa kasama ko si Arcos. Nakangisi na sabi nito. Ang tanong, papayag naman kaya si Arcos? Nakangisi na sabi ni Joe. Papayag siya dahil hindi naman niya malalaman. Ang tanging alam lang niya ay ang pagiging lesbian ko at hindi naman niya alam na may lihim tayong relasyon. Saad pa nito na para bang normal lang ang lahat, na para bang madali lang niyang maloloko si Arcos. Okay, sabi mo sabi ni Joe at mabilis nang hinalikan ang labi ni Jesusa. Mabilis naman tinugon ni Jesusa ang halik ng lalaki tumantong sila sa kama. Aaminin ni Jesusa na naadik na siya sa pakikipagtalik. Hindi niya kaya na walang gumagalaw sa kanya, babae man ito o lalaki, depende sa nais ng kanyang katawan. Minsan ay nakikipag-trimmy pa siya kasama si Joe at ang isang babae. Matagal niya itinagong sekreto niya pero nalaman ito ni Arcos at itong pinadala sa daddy niya kaya naman galit na galit ang ama niya sa kanya. Dahil sa mga litrato na pinadala ni Arcos, sa ngayon umalis na muna si Jesusa sa bahay ng parents niya at nakatira ito sa condo unit ni Joe. Aaminin rin niya na hindi niya mahal si Ashley dahil napilitan lang siyang magpakasal kay Arcos noon. At wala talaga siyang amor sa bata because she hates kids. Ayaw niya itong alagaan ng mabutit mahalin dahil ganun din ang ginawa ng kanyang ina sa kanya. Lahat na nakikita ni Arcos ay pagpapanggap lang. Nagpapanggap lang siyang inaalagaan niyang anak nito dahil sa perang binibigay nito sa anak niya. Kahit pa naghiwalay sila, hindi ito nagkulang sa pagbibigay ng mga kailangan ni Ashley. Pero nagbago ang lahat nung dumating si Mori dahil nakaramdam na ng sobrang selos. Si Jesusa dahil lang nais niya sa kanya lang ang atensyon ni Ashley, ang atensyon ni Arcos, pero nagbagong lahat. May time din na nagustuhan niyang babae pero mas mahal na niya si Arcos. At pinipilit niyang magbago. Ang mga sinabi niya kay Joe ay kasinungalingan lang.
dahil kailangan niya ito. Kailangan niyang tulong at katawan nito. Kaya gagamitin niya ito. Wala naman siyang pakialam sa lalaki dahil hindi naman niya ito tunay na pinsan. At alam rin naman niya na naglolokohan lang silang dalawa. Makasarili siya at wala siyang pakialam sa kahit na sino. Sisiguraduhin ko, Arcus, na akin ka na ngayon. Nakangisi na saad nito. Morris POV. Nagising ako sa hindi pamilyar na silid at nakahiga ako dito sa kama. Mabilis akong bumangon at tinanap ng mga mata ko si Ashley. Hindi ko alam kung nasan siya. Bigla ako natakot dahil ang huling naalala ko may 4 na lalaking humarang sa amin sa banyo doon sa airport. Mabilis akong tumayo para lumapit sa pinto. Bubuksan ko sana to pero nakalock. Kinalampag ko ito pero wala namang nagbubukas. Maayos itong silid at may maayos rin na kama. May maliit na bintan at nakabukas din ang aircon. Sinong kumuha sa amin? Nasaan ako? Nasaan si Ashley? Anong lugar ba to? Ang mga tanong na gusto kong malaman ang sagot. Napahawak ako sa tiyan ko dahil kailangan ko mag-isip ng mabuti. Lalo na buntis ako. Hindi ako pwedeng maging padalos-dalos sa desisyon ko. Bumalik ako sa kama at umupo na muna ako. Nag-isip ako ng dapat kong gawin dahil sobrang nag-aalala na ako kay Ashley. Pero biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ashley. Baby, are you okay? May ginawa ba sila sa'yo? Nasaktan ka ba? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Wala po, mommy. Sagot niya sa akin at niyakap niya ako. Thank God dahil okay ka lang. Makakaalis din tayo dito, baby. Huwag kang matakot. Kasama mo ko, hindi kita pababayaan. Sabi ko sa kanya. Hindi siya nagsasalita at nakayakap lang sa akin. Siguro natatakot rin siya pero ayaw lang niya ipakita sa akin. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto at pumasok ang 4 na lalaki na humarang sa amin. Pero hindi ko inaasahan ang pinakahuling tao na pumasok dito sa silid. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko sa kanya. Mabilis akong lumapit sa kanya at sinuntok ko siya sa tiyan. Ouch! Nananakit ka na, reklamo niya sa akin habang nakahawak sa tiyan niya. Sa tingin mo ba dapat ako matuwa? Nainis na tanong ko sa kanya. Natakot ba kita? Nakangisi pa na tanong niya sa akin. Hindi ako takot. Natakot ako para kay Ashley. Sorry po. Malambing na sabi nito. Paisa nga ako, sabi ko. Anong pa? Hindi ko na siya hinayaan na magsalita dahil umikot ako at sinipa ako siya. Binuhos kong lakas ko para siguradong makakatulog siya sa atake ko. Mami, okay lang po ba si Daddy? Tanong sa akin ni Ashley. Okay lang siya, baby. Tulog lang siya, sagot ko kay Ashley. Ang hina po pala ni Daddy. Humahagikik na sabi nito. I'm sorry, baby. Nainis lang kasi talaga ako sa daddy mo. Kinabahan pa ako dahil akala ko totoong may dumukot sa atin. Sabi ko sa kanya. It's okay po, Mami. Sorry po kung hindi namin sinabi sa'yo. So, alam mo, hindi makapaniwala na tanong ko sa kanya. Opo, Mami. Sorry po. Sagot niya sa akin. Ang daya niyo namang dalawa, baby. Si Daddy po may kasalanan, Mommy. Sagot niya sa akin. Humanda talaga siya sa akin mamaya. Naiinis na bulalas ko. Mommy, tulog na po si Daddy kaya nakaganti ka na po. Natatawang sabi sa akin ni Ashley. Lagot talaga siya sa akin. Tumawa lang si Ashley kaya naman napangiti na lang ako. Kayong 4, Ma'am, sumusunod lang po kami kay Gov. Putol agad ng isa sa mga sasabihin ko. Sinamaan ko naman sila ng tingin kaya lumabas na sila. Kami na lang 3 ang nandito ngayon. Tulog pa rin si Arcus kaya naman hinahanap kong bag ko at kinuha kong nose inhaler ko at pinaamoy ko ito sa kanya kaya naman nagkamali na siya. Mahal, what happened? Tanong niya sa akin. Hindi mo naalala? Gusto mo ipaalala ko sa'yo? Matari na sagot ko sa kanya. Naalala ko na mahal, hindi na kailangan. Sagot niya at bumangon na siya. Sweetie, okay lang ba na iwan mo muna kami ng mommy mo? Tanong niya kay Ashley. Okay po, Daddy. Huwag ka na pong magpa-knockout kay mommy. Natatawang sabi ni Ashley bago toong lumabas. Mahal, grabe ka sa akin. Hindi ka man lang naawa sa akin. Parang batang sabi niya sa akin. Bakit naman ako maawa sa'yo? Mataring na tanong ko sa kanya. Sorry na po, malambing na sabi niya at niyakap ako. Nagsinungaling ka, sabi ko sa kanya. Ginawa ko yon para maging makatotohanan na nawawala kayo. Mas gusto ko na itago na lang kayo ni Ashley kaysa silang kumuha sa inyo. May natanggap ako na impormasyon na may binabalak sila sa inyo. At hindi ko yun nahayaan. Don't worry dahil homeschool na lang muna kayong dalawa ni Ashley. Alam ko na magiging special ang treatment ito sa'yo. Pero kung ito lang paraan para maprotektahan ko kayo ni baby, ay gagawin ko. Sabi niya sa akin. Thank you. Pero sana sinabi mo man lang sa akin. Nakakainis ka dahil naglilihim ka na yata sa akin.
Mahal, may mga mata na lihim na nakatingin sa'yo. Kaya kailangan na wala kang alam. May masakit ba sa'yo? Nag-aalala na tanong ko kahit na ako naman ang may gawa. Dito, sagot niya sabay turo sa nguso niya. Mabilis ko naman siyang hinilikan sa labi. Gamutin ko na lang dahil alam ko naman na nasaktan ko siya sa ginawa ko. Gusto ko lang talagang ilabas ang inis ko sa ginawa niya. Natakot kasi ako para sa anak niya. Siyempre para rin sa baby namin. Kahit sino naman siguro ay matatakot kapag bigla kang magising sa isang silid na hindi ka pamilyar. Paano na ang bakasyon namin ni Ashley? Tanong ko sa kanya. Matutuloy pa rin mahal ko. Kasama niyo na ako dahil hindi ko hayaang lalabas kayo na kayong dalawa lang. Sagot niya sa akin. Thank you so much, Arcus. Thank you for protecting us. I'll do anything para maging maayos kayong mag-ina ko. Kinailangan ko pang maging best actor. Nakangising sabi niya. What do you mean? Kunot noon na tanong ko sa kanya. Pinalabas ko na silang kumuha sa inyo. I acted like nawawala ka talaga. Nakangisi na sagot niya sa akin, kaya naman natawa ako. Naniwala naman kaya sila sa'yo? Of course, mahal ko. Ako pa ba? Kung hindi ako governor ay baka artista ako ngayon. Medyo mayabang na sagot niya sa akin. Kaya naman natawa na lang ako. Ang talino mo talaga. Ayaw na ayaw mo kung mawala sa'yo, sabi ko sa kanya. Oo naman mahal ko, 3 taong kitang hinintay at hindi ko hayaang mapunta ka lang sa kanila. Ayaw ko na hawakan kanila. Kahit na matanda ng daddy ni Jesus ay sigurado ako na aasamin ka niya kung nagtagumpay siya sa pagkuha sa'yo. Sabi niya sa akin, may balak pala talaga sila sa akin, sabi niya. Meron mahal ko, kaya dito na muna tayo. Sa birthday mo ay lilipad tayo papunta sa Korea. Sorry kung kailangan ko itong gawin, kung kailangan ko kayong itago. Pangako mahal ko, magiging maayos to. Sabi niya sa akin. Okay lang, naisip ko rin na tama ka. Lalo na't buntis ako at hindi naman sa lahat ng oras ay kaya kong protektahan ng sarili ko. Pagsang-ayon ko sa kanya. Wala akong ibang nais kundi ang maging ligtas kayo, mahal ko. Pangako ko sa'yo na aayusin ko ito. Sa ngayon ikakayanin ko na hindi ka kasama. Tumawag ka pa rin sa akin. Umuwi ka pa rin kapag kaya mo kasi sanay na rin ako na nasa tabi kita. Sa totoo lang ay lagi kong hinahanap ang yakap mo. Pakiramdam ko hindi ko kayang matulog sa gabi na wala ka sa tabi ko. Pati ng amoy mo ay hinahanap ko pag-amin ko sa kanya. Mahal, sambit niya't nakita kong lungkot sa mga mata niya. Hindi ko alam pero bigla na lang akong umiyak. Simula nang mabuntis ako ay nagiging emotional na ako. Hindi ko kasi kayang pigilan ang emosyon ko. Binuhat ako ni Arcos at binabasa kama. Pinunasan niya ang luha ko. Huwag ka na umiyak mahal ko. Ayaw ko na makitang umiiyak ka, sabi niya sa akin. Hindi ko lang mapigilan, nagiging iyakin na ako. Ayaw ko na ganito ako, sabi ko sa kanya. I'm so happy dahil pakaramdam ko mahal na mahal mo ko. Sabi niya sa akin habang nakangiti siya. Mahal na mahal naman talaga kita. Mahal kita Arcos, sabi ko sa kanya. Mabilis na inangkin ang labi ko na mabilis ko naman tinugon. Kahit pag-aano kahirap kakayanin ko. Lalo na ngayon na hindi ko na muna siya makakasama. Para sa kanya ay gagawin kong parte ko. Susuportahan ko siya dahil alam ko na worth it naman ito. Tumahan na ako kaya naman bumaba na kami. Hindi naman ganun kalaki itong bahay pero malaki na para sa amin ni Ashley. May mga makakasama kami dito na magbabantay sa amin. Mahal, dito ka na muna dahil mag-ensayo lang ako. Paalam niya sa akin. Ensayo sa? Sa baril, sagot niya sa akin. Sama ako, dito ka na lang. Gusto ko rin subukan. Promise isa lang. Sabi ko sa kanya, mahal kas. Okay, kung ayaw mo diwag, nainis na sabi ko takmang aalis na ako. Okay, fine. Pagsuko niya, lihim naman akong natuwa. Pumunta kami sa likod ng bahay kung saan nakaset up ang mga gamit niya. Binigyan niya ako ng baril. Ganito ba? Tanong ko sabay kasa sa baril niya. Mahal, careful. Hintayin mo instruction ko, sabi niya sa akin. Nakita ko kasi sa mga palabas na ganitong ginagawa nila. Nakanguso na sabi ko sa kanya. Mahal, iba naman kasi yon, sabi niya sa akin. Gusto ko yung malaking baril. Pwede bang yun na lang? Nakangisi na tanong ko sa kanya. Eto na lang po please, wag makulit. Pinayagan na kita na sumali dito pero sana makinig ka naman sa akin. Mukhang stress na siya. Okay po, pero kapag tinamaan kong target ay hahayaan mo ko na hawakan yun. Sabi ko pa sa kanya. Okay, fine. Tingin mo matatamaan ko? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya sa akin. Ngumiti na lang ako dahil ramdam kong kaba niya. Mahal, tayo ka kaya doon tapos ilagay mo tong apple sa ulo mo.
Utos ko sa kanya na ikinatulala niya. What the heck? Mahinang sambit niya. Arcos POV. Napamura ako ng wala sa oras sa nais niyang gawin. Kahit naman siguro mapapamura kung ikaw ang gustong maging target. Minumura mo ba ako? Tanong niya sa akin habang nakataas ang isa niyang kilay. Hindi po mahal. Pero pwede ba na wag na yung gusto mo? Delikado kasi talaga yung nais mo. Hindi siya safe, sagot ko sa kanya. Natatakot ka ba? Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong pa niya sa akin gamit ang kahinaan ko. Ang hini ng boses niya kaya naman apektado na ako. May tiwala ko sa'yo, kaya lang delikadong nais mo, kaya hindi talaga pwede. Aaminin ko na natatakot na ako sa kanya, kanina lang ay pinatulog niya ako. At ngayon iba na naman ang trip niya. Bakit feeling ko mas malala na siya ngayon? Ganito ba talaga ang mga buntis? O baka siya lang ang may trip nito? Malapit ng birthday ko kaya ito na lang ang regalo mo sa akin. Mahal, hingin mo na kahit na ano, wag lang ito, sabi ko sa kanya. Dahil hindi ko kaya, hindi kasi ito magandang biro. Kung ayaw mo ay sila na lang na apat, biglang sabi niya sabay turo sa apat ko na mga tauhan. Kayo na lang dahil ayaw ng boss niyo. Magkano bang sahod niyo sa kanya? Tanong niya bigla sa mga tauhan. Gov, mag-resign na po kami. Biglang sabi nila na para bang natatakot na sa mga trip ni Mori. Grabe naman kayo, ayaw niya ba ng 1 million? Kapag may nangyari sa inyo ay 5 million ang ibibigay ko sa mga pamilya niyo. Alok pa niya sa mga itong na ikinagulat ko. Gov, saan niyo po ba napulot tong asawa mo? Bakit po ganito? Pabulong na tanong sa akin ng isa sa kanila. Hindi ko rin ala. Naririnig ko kayo, mataray na sabi niya. Mahal please, hindi to magandang biro. May hinahong pakiusap ko sa kanya. Okay, hindi na, pero ayaw niyo ba talaga? 10 million, ayaw niyo? Tanong pa niya ulit sa mga tauhan ko. Arcus, kahit po 20 million ay ayaw po namin. Mahal pa po namin ang mga buhay namin. Okay, ayaw niyo edi wag. Nagtataray na naman siya. Hindi ko masabi kung sa hormones lang ba niya o trip lang niya. Pero kahit alin pa sa dalawa, hindi pa rin nakakatuwa dahil nakakatakot siya. Habang tumatagal ay nakakatakot na talaga siya. Nakatulala na lang ako na bigla niyang tamaan ng target at masasabi ko na mas magaling pa siya sa akin at mas magaling pa sa mga tauhan ko. Bakit feeling ko hindi na siya babae? Ang dami ko nadidiscovery tungkol sa kanya at lahat ng yun ay kahanga-hanga. Mahal, tao ka ba? Wala sa sarili na tanong ko sa kanya. Oo naman, mukha ba akong alien? Tanong niya sa akin. Saan ka natutong humawak ng baril? Sa kaibigan ko, mabilis sa sagot niya sa akin. Lalaki? Oo, lalaking pogi, nakangisi na sagot niya. Shit, mahinang usal ko dahil bigla akong nagselos. Napapamura ka na naman sa selos mo. May asawa na yun, kaibigan kong asawa niya. Sabi niya sa akin kaya naman nakahinga naman ako ng maluwag. Mabuti naman, sabi ko. Payag ka na? Hindi pa rin mahal. Putol ko sa sasabihin niya. Papayagan mo na ako na gumamit niyan, turo niya sa malaking baril. May magagawa pa ba ako? Tanong ko sa kanya dahil alam ko naman na siya pa rin ang masusunod. Thank you mahal ko, malambing sabi niya sabay halik sa labi ko. Napangiti na lang ako dahil kahit maldita siya ay malambing naman siya pero minsan lang din naman. Alam ko na maraming nagbabago sa kanya dahil buntis na siya. Alam ko rin na nahihirapan siya sa sitwasyon namin pero aayusin ko to. Para bago mag-eleksyon ay makakasama ko na ulit silang dalawa ni Ashley. Kung ako lang ang masusunod ay atras na lang sana ako para wala ng gulo. Pero hindi ko naman kaya na ipaubaya na lang sa daddy ni Jesus ang lahat. Dahil alam kong gagawin nila. Kakamkamin lang nilang pera ng probinsya. Habang nakatingin ako kay Mori, hindi ko mapigilang hindi mahiya. Kasi parang mas matapang at malakas pa siya sa akin na kahit wala ako ay kaya niya protektahan ang sarili niya. Alam ko naman na deserve ko ang ginawa niya sa akin kanina. Pero hindi ko lang talaga inaasahan na ipaparanas niya sa akin ang ginawa niya kay Joe. Si Mori ang uri ng babaeng nakakatakot magalit. Maamo man ang mukha niya pero may halimaw sa loob niya. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong niya sa akin. Ang ganda mo po kasi, nakangiti na sagot ko sa kanya. Maganda ako? Mahal mo ko di ba? Nakangisi na tanong niya sa akin. Kinakabahan na naman ako sa tanong niya. Hindi ako sumagot at tumango na lang akong biglang sagot sa kanya. Pumayag ka na kasi, promise isang beses lang. At tama nga ako, hindi talaga siya titigil hanggat hindi niya nagagawang nais niya. Okay, fine. Pagpayag ko sa nais niya. Don't worry dahil nagbago ng isip ko. Hindi na baril ang gagamitin ko kung hindi ito na lang.
Nakangiting sabi niya sabay kuha sa pana at palaso. Sa tingin ko mas okay na to kaysa sa baril na nais niya. Kinakabahan ako nakatayo dito at may apple na nakapatong sa ulo ko. Ayaw ko man tong gawin pero wala akong magagawa. Baka mas malala pang gawin niya kapag umatras ako ngayon. Ready ka na ba, mahal? Masaya na tanong niya sa akin. Sumenyas na ako sa kanyang ready na ako. Wala akong balak na dumilat dahil mas gusto ko na nakatayo para hindi ko makita ang mga pagbitiw niya ng palaso. Baka bigla akong gumalaw at bumaon pa sa noo ko. Just relax, Arcus. And always remember that I love you so much. Just trust me dahil ayaw ko pa namang maging byuda. Natatawang sabi niya sa akin. Matagal pa ba? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil narinig ko ng tunog ng palaso na tumama sa mansanas at yun ang huling naalala ko bago dumilim ang buong paligid. Nagising ako at bumungad sa akin ang mukha ni Ashley at Maury. Are you okay? Tanong sa akin ni Maury. May lihim na galit ka ba sa akin, mahal? Tanong ko sa kanya. Wala po, malambing na sagot niya sa akin. Bakit feeling ko gusto mo na akong mawala? Daddy, love ka namin ni Mommy. Don't say that dahil hindi naman totoo yan. Si Ashley na ngayon ang nagsalita. Tumingin ako kay Maury na ngayon na nakayuko na. Mahal, tawag ko sa kanya pero hindi siya sumagot. Mommy, why are you crying? Tanong ni Ashley. Nothing baby, sagot niya at lumabas to sa room. Daddy, umiiyak na po, malungkot na sabi sa akin ni Ashley. Sorry sweetie, it's my fault. Sabi ko sa anak ko, naglilihi po si Mommy kaya po siya ganun, pero love ka po niya. At ayaw ka po niyang mawala kasi gagawa pa kayo ng maraming anak. Natatawang sabi ng anak ko na ikinangiti ko. Alam ko po sweetie, labas na muna ako. Suyuin ko na muna ang mami mo, nakangiting sabi ko sa kanya. Go daddy, lumabas naman ako para hanapin ang babaeng mahal ko. Ang hirap talaga ng babaeng naglilihi, pero ito naman ang gusto ko kaya wala akong dapat sisihin. Kaya mo to Arcus, gusto mo ng maraming anak kaya kailangan mo mag-survive sa stage na to. Sad ko sa sarili ko.